Bago natin isa-isahing talakayin ang bawat trumpeta, alamin muna natin ang background. Una sa lahat, dapat nating maunawaan na ang mga trumpeta ay ang paghahatol ng Diyos sa lupa. Hahatulan ng Diyos ang lupa at ang mga makasalanan na nananahan dito. At ang paghahatol na ito ay actually ang pagdinig ng Diyos sa mga panalangin ng mga martir at ng mga banal. Ito ang kanilang panalangin sa Revelation 6:10. Hanggang kailan, O Panginoon, hindi mo ba hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa? Sa pamamagitan ng panalangin ng mga martir at ng mga banal, hahatulan ng Diyos ang lupa at ang mga nananahan dito sa pamamagitan ng mga trumpeta. Kaya dito, makikita natin ang kahalagahan ng ating mga panalangin upang isagawa ng Diyos ang kanyang paghihiganti at paghahatol sa mga makasalanan sa lupa. Kaya sa pag-ihip ng mga anghel sa 7 trumpeta, magkakaroon ng pagbabago ng panahon. Mula sa panahon ng pagpaparaya ng Diyos, tungo sa panahon ng puot ng Diyos. Ngayon, unahin natin ang unang 4 na trumpeta. Ang pag-ihip sa unang 4 na trumpeta ay ang paghahatol ng Diyos sa lupa, sa mga anyong tubig, at sa mga heavenly bodies. At hinipan ng unang anghel ang unang trumpeta. Nagkaroon ng mga yelo at apoy na may halong dugo. At ang mga ito ay itinapon sa lupa. At ang ikatlong bahagi ng lupa at ng mga punong kahoy ay nasunog, pati na rin ang mga sariwang damo. At umihip ang ikalawang anghel. Nagkaroon ng isang bagay na nagliliyab na kasing laki ng bundok. Ito ay tinapon sa karagatan. Pagkatapos, ang ikatlong bahagi ng karagatan ay naging dugo. Ang ikatlong bahagi ng mga nilalang sa dagat ay namatay. At ang ikatlong bahagi ng mga barko sa karagatan ay nawasak. At umihip ang ikatlong anghel. Nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin. Ito ay nagliliyab at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal ng tubig. Ang pangalan ng bituin na yaon ay wormwood, isang mapait na halaman. At ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging mapait at maraming tao ang namatay dahil sa tubig. At umihip ang ika-4 na anghel at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng mga bituin. At nagdilim ang ikatlong bahagi nila upang magdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at ganon din sa gabi. Ang lupa ay nilikha ng Diyos para matirhan ng tao. Tumutulong ang araw, buwan, at mga bituin upang mapanatili ang buhay ng tao dito sa mundo. Pero dahil naging rebelde ang mga tao sa Diyos, darating ang araw na hindi na ito matitiis ng Diyos. Hahatulan ng Diyos ang lupa, karagatan, mga ilog, araw, buwan, at mga bituin. Normally, ang lupa ay para tirahan ng tao. Ang bawat klase ng buhay sa lupa ay para mapakinabangan ng tao. Ang mga hayop, halamang gulay, at mga mineral ay para sa tao. Ang mga ito ay inihanda ng Diyos para sa tao. Ang hangin, sikat ng araw, tubig ay kailangan para mabuhay ang tao. Ngunit, pagkatapos hatulan ng Diyos ang sanlibutan, hindi na ito magiging angkop para tiran ng tao. Hindi na nanaisin ng tao na manirahan pa sa mundong ito. Nanaisan na ng tao na lisanin ang mundo. Ngunit paano? Ang mga pangyayaring ito ay hindi pa ang Great Tribulation. At kung mapapansin mo, ang mga pangyayari ay wala pang direkta na pinsala sa tao. Ang mga naapektuhan ay kapaligiran pa lamang, tulad ng lupa, puno at mga halaman, mga anyong tubig at heavenly bodies. Sa mga susunod na pangyayari, sa tao naman directly ang pinsala na idudulot ng mga natitirang trumpeta. Ito ay siguradong mas nakakakilabot. At umihip ang ikalimang anghel.
nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit. At sa kanya ay ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. Ang bituin dito ay hindi literal na bituin, sapagkat ang bituin na ito ay may susi ng hukay ng kalaliman. Ang bituin dito ay tumutukoy kay Satanas. Matapos siyang talunin sa labanan sa langit, siya ay nahulog mula sa langit tungo sa lupa. Sa Biblia, ang mga anghel ay inihahalin tulad sa mga bituin. Si Satanas, bilang isang archangel, siya ay ang day star. Kapag na-rapture na ang ilan sa mga mananampalataya tungo sa langit, tatalunin na ni Michael at ng kanyang mga anghel si Satan at siya ay itatapon sa lupa. Madalas iniisip natin na si Satanas ay nasa ilalim ng lupa. Subalit, kung babasahin mo ang Biblia, si Satanas pala ay akyat panaog sa langit. Sa Book of Job, si Satanas ay nasa langit at doon inakusahan niya si Job sa harap ng Diyos. Sinabi din sa Revelation 12:10 na si Satan ang accuser ng mga believers sa harap ng Diyos araw at gabi. Siya ay malaya pa rin na makapunta sa langit. Subalit, sa pag-ihip ng anghel sa ikalimang trumpeta, si Satanas ay mahuhulog mula sa langit tungo sa lupa bilang isang bituin. At sa pagbagsak ni Satanas sa lupa, magsisimula na ang Great Tribulation. At dahil nga si Satanas ay pinalayas na mula sa langit, pagbubuntunan niya ng galit ang mga Hudyo at mga Kristiyano na naiwan sa lupa. Bubuksan ni Satanas ang hukay ng kalaliman at mula doon ay magsisilabasan ang mga balang at lalabas din si Abaddon. Si Abaddon ay tumutukoy kay Antikristo bilang ang hari ng mga balang. Ang mga balang na ito ay mga balang na sinapian ng demonyo. Dahil ang mga ito ay nanggaling sa ilalim ng lupa kung saan nananahan ang mga demonyo. Ang balang na alam natin ay perwisyo sa mga tanim at halaman sa mga punong kahoy. Subalit, ang balang na tinutukoy dito ay hindi magiging perwisyo sa mga halaman at punong kahoy. Ang mga balang na ito ay aatake sa tao. Sasaktan nila ang mga tao, subalit hindi nila papatayin ang mga tao. Oo, hindi nga nila papatayin ang mga tao, subalit magsasanhi naman sila ng labis na paghihirap sa mga tao. Naisin man ng tao na mamatay dahil sa paghihirap na dinudulot ng mga balang. Ngunit, hindi sila mamamatay. Ang tao ay lulubayan ng kamatayan. Ngayon, basahin natin ang mga verses na naglalarawan sa anyo ng mga balang. At ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong handa sa pakikipaglaban. At sa kanilang mga ulo ay mayroong gaya ng mga korona na katulad ng ginto. At ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. At sila'y may buhok na gaya ng buhok ng mga babae. At ang kanilang mga ngipin ay gaya ng ngipin ng mga liyong. At sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal. At ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo at gaya ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pakikipagdigma. At sila'y may mga buntot na gaya ng mga alakdan at gaya ng mga tibo. At sa kanilang mga buntot, naroroon ang kanilang kapangyarihan upang saktan at magsanhi ng labis na paghihirap sa mga tao sa loob ng 5 buwan. Muli, kailangan nating tandaan na ang Book of Revelation ay aklat ng mga tanda. Kailangan nating maunawaan na ang mga balang dito ay hindi literal na mga balang. Ang mga balang dito ay isang tanda or sign. Ang tanda na ito ay nangangahulugan na sa pag-ihip ng ikalimang trumpeta, ang tao ay makakaranas ng labis na paghihirap sa loob ng 5 buwan. Ang suffering na idudulot ng mga balang ay unbearable. Nagugustuhin na lang ng mga tao na mamatay, subalit lalayuan sila ng kamatayan. Men will long for death, but death would flee from them.
Ito ang Great Tribulation. At umihip ang ika-anim na anghel, at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi, "Kalagan mo ang apat na anghel na nakagapos sa ilog Euphrates." At kinalagan nga ang apat na anghel na inihanda sa oras, at araw, at buwan, at taon, upang patayin ang ikatlong bahagi ng mga tao, or 1/3 of world population. At ang bilang ng mga hukbong na ngabayo ay 200 million. Hindi papatayin ng mga balang ang mga tao. Papahirapan lang nila ang mga tao. Subalit, ang 200 million armies of horsemen ay tatakbo mula sa silangan upang patayin ang 1/3 ng population ng mundo. Ngayon, tingnan natin ang kahulugan ng oras at araw at buwan at taon na binanggit sa Revelation 8:15. Kapag pinagsama-sama mo ang oras, araw, buwan at taon, ito ay magtatagal sa loob ng 13 months and 1 day. Ang pagpaslang na gagawin ng 200 million armies of horsemen ay magtatagal sa loob ng 13 months and 1 day. Ito ay makahulugan. Bakit hindi na lang agad sabihin ng Bible na ito ay magtatagal ng 13 months and 1 day? Bakit kailangan pang sabihin na oras, araw, buwan at taon? Alam mo ba, sa panahon na mangyayari na ang pagpaslang ng 1/3 of the world population, ang mga tao ay magiging takot na takot at punong-puno ng pangamba. Sila ay mag-aasam na ito ay matapos na sa lalong madaling panahon. Ang mga tao ay magbibilang ng araw, ng buwan at ng taon. At hindi lang sila magbibilang ng araw, buwan at taon, pati oras ay kanilang bibilangin. Ibig sabihin, sila ay maghihintay at mag-aabang kung kailan matatapos ang tuloy-tuloy at maramihang pagpaslang ng 200 million armies of horsemen. Hanggang sa umabot na ang tagal nito ng 13 months and 1 day. Basahin natin ang mga verses na naglalarawan sa 200 million armies of horsemen. Ang mga nakasakay sa mga kabayo ay may baluti na gaya ng apoy, hasinto at asupre. Ang ulo ng mga kabayo ay gaya ng ulo ng leon. At mula sa bibig ng mga kabayo ay lumalabas ang apoy, usok at asupre. At sa pamamagitan ng apoy, usok at asupre na lumalabas mula sa kanilang bibig, ay namatay ang ikatlong bahagi ng tao. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang mga bibig at sa kanilang mga buntot. Ang kanilang buntot ay gaya ng isang ahas at meron itong mga ulo. At sa pamamagitan nito ay sinaktan nila ang mga tao. Sinabi sa verse na papatayin ng 200 million horsemen ang 1/3 ng world population. What is the world population today? It's around 7.78 billion and still increasing. 1/3 would be around 2 billion. This will surely happen. Pagkatapos nating marinig ang mga bagay na ito, sana hindi tayo maiwan sa lupa sa oras na mangyari na ang Great Tribulation. Nawa ay naisin natin na ma-rapture bago pa maganap ang Great Tribulation. Maraming mga bagay na ating napag-usapan ay hindi pa nangyayari. Subalit ang mga ito ay siguradong mangyayari. At umihip ang ikapitong anghel, at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya ay maghahari magpakailanman. At nagalit ang mga bansa, at dumating ang iyong puot, at ang panahon ng mga patay upang sila ay hatulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa mga alipin na mga propeta, at sa mga banal, at sa mga may takot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at dumating din ang panahon upang wasakin mo ang mga sumisira sa lupa." Ito ang mga bagay na magaganap sa ikapitong trumpeta. So, maraming mga bagay ang mangyayari sa ikapitong trumpeta. Ngayon ay isa-isahin nating alamin ang kahulugan ng mga pangyayaring ito. Una, dumating ang iyong puot. Ang puot dito ay tumutukoy sa 7 mangkok sa chapter 16. Ang 7 mangkok ay ang pagpapatindi ng puot ng Diyos.
Kapag naganap na ang 7 mangkok, ang puot at galit ng Diyos ay lubusan ng maibubuhos. Ang 7 mangkok ay ibubuhos hindi sa lupa at hindi rin sa langit. Ito ay ibubuhos directly sa tao. Ito ay ibubuhos kay Antikristo at sa kanyang mga tagasunod. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng dumating na ang panahon ng mga patay upang sila ay hatulan? Ang mga patay dito ay tumutukoy sa mga patay na mananampalataya. Toward the end of the Great Tribulation, sila ay bubuhayin at mararapture tungo sa langit upang hatulan before the judgment seat of Christ. Ang mga unbelievers ay hindi bubuhayin sa puntong ito dahil sila ay bubuhayin pagkatapos pa ng Millennial Kingdom. At pagkatapos ng Millennial Kingdom, ang mga unbelievers ay bubuhayin upang hatulan sa Great White Throne at itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ang second death, ito ang eternal death. Ano ang ibig sabihin ng dumating na ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at mga banal? Ang mga propeta at mga banal dito ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Bubuhayin ang mga mananampalataya at sila ay mararapture kasama ng mga buhay na mananampalataya na dumaan naman sa Great Tribulation. Before the judgment seat of Christ, ang mga mananampalataya ay hatulan kung karapat-dapat ba silang tumanggap ng gantimpala o kailangan ba nilang tumanggap ng karagdagang disiplina. Sa pagbabalik ng Panginoon, bibigyan niya ng gantimpala ang mga mananampalataya na tapat sa Kanya. Ano ang kahulugan ng mga may takot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki? Sinabi sa verse na bibigyan ng gantimpala ang mga may takot sa pangalan ng Panginoon. Ang mga bibigyan ng gantimpala dito ay tumutukoy sa mga unbelievers during the Great Tribulation. Papakinggan nila ang eternal gospel na ipapahayag ng anghel during the Great Tribulation. Kakatakutan nila ang Diyos at hindi nila sasambahin ang larawan ni Antichrist. Sila din ang mga sheep na binanggit ng Panginoon sa Matthew 25:33-40. During the Great Tribulation, tutulungan nila ang mga mananampalataya at ang mga Hudyo. Dahil sa mga bagay na ito, sila ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sila ay malilipat at makakasama sa 1,000 kaharian at sila ay magiging ang mga nasasakupang bansa at mamamayan sa 1,000 taon na kaharian. At ngayon, ano naman ang ibig sabihin nang dumating na din ang panahon upang wasakin mo ang mga sumisira sa lupa? Sino ang mga sumisira sa lupa? Ang mga sumisira sa lupa ay ang dakilang Babilonya, ang Antikristo, ang bulaang propeta, si Satanas, at ang mga tao na sumusunod kay Antichrist. Lahat sila ay pupuksain sa pag-ihip ng ika-7 trompeta. Si Antikristo at ang bulaang propeta ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ang dakilang Babilonya ay mawawasak. Ito ay masusunog at pagkatapos ay itatapon sa dagat sa pamamagitan ng lindol. At si Satanas ay mabibilanggo sa hukay ng kalaliman. Ang ika-7 trompeta na pinakita sa chapter 11 ay nagsisilbi lamang na overview. Wala pang masyadong mga detalye ang binanggit. Ang mga detalye ay nakasulat sa chapter 12 hanggang chapter 22 ng Book of Revelation.